Hello sa inyo. Kung alam nyo naman na meron na po tayong excise tax para sa mga pickups po natin na bibenta po dito sa Pilipinas, ay tama nga lang yung clinic yung mismong thumbnail at yung video na ito. Pero higit sa lahat, gusto ko sana magpasalamat sa mga ahente na kilala ko na nagbigay sa akin ng price point, at syempre na rin isama na rin natin sa mga na-post doon sa mismong Facebook ng mga group pages at group chats. Ayun. Kaya sinesend nila dito mga valuable information para lang malaman kung magkano na talaga ang mga tinaas ng mga sasakyan na ito. Kaya gagawan ko ng part by part series ang itong dilemma na ito, itong excise tax. Ito magiging specific lang muna tayo sa Toyota, syempre sa Hilux lang. Kaya from pinaka-base na Hilux up until dun sa Hilux GRS automatic, ayun, tatalakayin natin kung magkano ang old price at yung new price. Probably alam niyo naman yung magiging old price at new price kasi nanggaling na kayo sa Facebook. Pero syempre kailangan ko rin naman kumita, at kaya yan, gumagawa ako ng video ngayon dito sa YouTube. So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sisimulan ko na doon sa Hilux 2.4 4x2G automatic, in which ayan ang pinapakita ko ngayon sa aking A-roll video, kasi ang old price nito ay nasa around 1,472,000. Joke lang, 1,472,000. Yan yung old price niyan. Tapos yung new price ay nasa 1,740,000. Ay, eto na pala yung thumbnail nun. So, okay. But needless to say, ayan yung nagiging difference nun. Pero ang difference nun ay 268,000. Pucha, ang gulo ko pala mag-vlog. Anyhow, yun yung nagiging valuable information po dito sa video na ito. And then, kaya dati yung mga ahente kasi sinasabi sa'yo nung end of June na kailangan na kayo, bumili na kayo, magpa-down payment na kayo ng Hilux kasi magmamahal na ang presyo nito. Pero higit sa lahat, bakit nga ba nalagyan ng excise tax ang mga pickup trucks? Ganito lang yan. Napapansin kasi ng sinabi daw nila na nagmumuka na ang pickup trucks ay nagiging daily commute na po ng mga tao ngayon. Tapos hindi na siya nagiging punuan or isa lang yung nakasakay doon. Kaya at saka padami na padami. Kasi ang exemption kasi ng excise tax dun sa pickup trucks, ang sadya nun ay dahil nga may pang negosyo ang pickup trucks. Pero ayan, since ganun na daw ang napapansin, at palagay ko sumilip-silip sila sa mga car meet, tapos pinapa-tune up yung yung kanilang pickup trucks, tapos ginagawa ng pangyabang ngayon. Di ayun, syempre pangarap na talaga na lagsaksakan na accessories. Ayan, dumami na sila, at yun na, pinatawanan po ng tax. Galing nila magpaliwanag, no? Ako lang yung hindi. Pero ayan, so nasa 3 minutes na po tayo na voiceover na ito, at gusto ko na sabihin yung mga presyo ng Hilux 2.4 na cabs and chassis, tapos manual transmission nun. Kung tutusin, 891,000 pesos pa rin. Yung pa rin yung presyo ng Hilux 2.4 cab and chassis. So, punta na tayo dun sa from Hilux cab and chassis to sabihin natin dito ay Hilux 2.4 FX na rear aircon. Palagay ko ito yung yung Tamaraw yung mga Tamaraw variants. Yan, wala pong pinagbago doon sa presyo na yon. So doon po magsisimula yung price increase sa may Hilux 2.4 4x2J na manual transmission. Yan. Ito yung na kinikilian na pang negosyo talaga, nagkaroon po tayo ng price increase from 1,001,000 to 1,098,000. So, 97,000 pesos na increase. Tapos, doon naman tayo sa Hilux 2.4 na 4x4J manual transmission. Ang old price nito ay 1,201,000, tapos naging 1,320,000. 119,000 pesos po ang naging difference. Tapos, pupunta naman tayo sa may 4x2 manual transmission. It's around 1.318 yung old price nito. Tapos, naging 1.582. O, diba? 264,000 pesos. Tapos, Hilux 4x2 automatic ay nasa around
1,398,000. Tapos, naging 1,662. Ayan, 264,000 pesos. Just like naman yung yung E na manual transmission. At tapos ito naman sa G, sinabi ko na to, pero ito manual transmission kasi 1.396 naman sa old price nun, and then 1.649 sa new price niyan. 253,000 pesos. Yun ang difference nun. Tapos, punta na tayo sa may Conquest. Ayan na, medyo magiging interesting na to. Yung Hilux 4x2 2.4 na Conquest na automatic, ang old price is 1.681 thousand pesos. Tapos, ang new price is 1,960,000 pesos. That's a 279,000 pesos po na difference na presyuhan yan. Tapos, dito naman tayo sa 2.8 4x4 Conquest manual transmission. Ang sarap i-drive nun. It's around 2,009,000 pesos. Tapos, pinatungan siya ng 300,000 pesos na mahigit. And pumatak na siya ng 2,308,000. Ayan. 2,999 to be specific na difference nun. Then, pupunta na tayo sa automatic. Ayan, 2,084,000. Tapos, pinatawan na 280,000 pesos na patong. 2,364,000 pesos ang new price niya. So, dito naman tayo sa magiging most awaited at syempre, ang Hilux GR Sport 4x4 automatic. 2,164,000. Yan ang old price niya. Naging, 2,184,000 pesos. 20,000 difference. I'm not so sure kung ito na talaga yung legit. Check ko lang yung pero, sige, kaya naman tumingin. Ito yung nakita ko sa Facebook. Ito yung sinad sa akin ng ahente. Yan. Yan. 2,184 lang nakalagay. Tapos, ito naman sa Hilux 2.8 4x4 GRS automatic. Ito naman, 2,178,000. Tapos, 2,460,000 pesos. That's 282,000 pesos na difference. So, ayan na yun. Yun yung makailangan nating alamin dito sa Hilux GRS pricing. Tapos, syempre, yung excise tax itself. Kaya, ayan. So, if ever may mga tanungan kayo, ilalapag ko lahat ng mga ahenteng kinikilala ko dito sa buong Johnny's journey ko. So, specifically lang sa Toyota. Actually, isa lang yung kailangan ko ilapag na ahente. Ayan, ito lang yun. So, siya yun. So, thank you very much for that one. And ilalapag ko na lang din yung yung review ng Hilux GR tapos yung test drive ko. Kung hindi nyo pa napapanood, sige, lapag na lang tayo dito. Okay, so peace and goodbye and see you on to the next video, another excise tax video. Pero depende na lang kung ano yung brand na unang lilitaw or unang susunod na na ipapakita sa akin na new price then old price. And yun, magkano na rin yung difference. Okay? So, yun. We'll see you soon on to that. Bye-bye. Tapos, yan. If you order on a Hilux GR Sport, I suggest na i-convert nyo na lang to LED yung interior lights natin. Probably mainly because it's brighter. Ayan, good with the touch with the red seatbelts talaga. Ayan, kahit inulit ko siya. Yan, as I slam the door and then I also slam the front door. Not yet pala. Yung sidings natin dito is halong gamusa at saka leather padded. Tapos ayun yung sidings natin, side steps natin diyan. Tapos yung yan yung design natin ng wheels natin. It's completely blacked out. Kung ako gagawin dito, gagawin ko pa nga yung bronze yung katulad sa TE37 or siguro yung bronze siguro ng mags ng ng NMAX. Yeah, I know it's quite funny na bakit pa sa NMAX yan. Pero kasi yung shade kasi ng kulay ng ng bronze sa mags ng NMAX. Yan ilalagay ko diyan. Para naman na magkaroon ng contrast pala. Sorry. Tapos all season tires, tapos yung yun yung tire spec natin. Ayan. Tapos yung suspension, well, I have to say dun sa road test, kung i-compare na natin sa isang Ford pa rin yung yung champion talaga kapag when it comes to the suspension. Fox shocks Oh, ayan. Meron na tayong tailgate assist. Ayan, as I display this one. Ayan. So, don't mind the dirt, guys. Kasi, wala, pick up Parang nababagay naman siyang madumihan. But if you want to keep it clean, or I'm so sorry na it has to be dirty like that.
Reverse camera, makakomment ko dito, yung reverse camera nito, may pagkalabo siya. Kung i-compare natin sa rivals nito, ang lino nila, this one, malabo. But at least meron tong 360-degree camera. That's a good plus for that one. Ayan. The red is really, really nice. Tapos, blacked out nga pala yung ano natin, yung mga badging natin dyan. Yan. Tapos may mud flaps nga rin naman as usual as for a pickup. If I were that, the customer, tatanggalin ko siya actually. So, yan. As I open the driver's door, annoyingly, medyo nahirapan ako dito. But needless to say, nakapasok na ako, medyo nahirapan lang. Basang-basa na akong pawis dyan. Ayan, you are greeted with a 3-spoke steering wheel. Tapos meron siyang red indicator na kung masasabing sa gitna ba talaga yung manibela niya. Tapos, syempre, as standard, you would go with the push start button system. Tapos, one of a kind yung gauges na to, red with the black theme are we going here. Tapos, yung power, tapos yung eco mode, meron na yan as standard. Tapos, ayan, yung infotainment system natin. Perhaps this is Apple CarPlay and Android Auto, as usual, for a typical 2 million plus vehicle. Meron yan. Auto-dimming rear view mirror, tapos, ayan, napakita ko na naman ulit yung interior lights na nasabi ko naman kung anong gagawin niya dyan. Tapos yan, another showcase within the leather seats. Tapos yun yung center armrest. Meron siyang deep space. With the paddle shifters. The feeling with the paddle shifters for me, it's all right naman. A bit of plasticky. Kung i-compare mo siya sa Mitsubishi, I would prefer the Mitsubishi. But as long as it does work. And ayun, I have no complaint on this one. There's another thing. I believe that this is a automatic. Lahat ng power windows ay automatic up and down. Ang problema yun kasi may mas tawag dito, yung mas control mo yung buong steering. Ayan. Pag binalik natin sa neutral, pag binalik natin sa normal pala, sorry. Magiging malambot siya. Then ayan, most likely standalone city driving tayo. But as pinahabol natin yung stoplight niya, so sarap talaga na naka-Hilux. Tapos nagbi-blink yung yung blind spot assist. Yan. Okay. Suspension, guys, kayo na magsabi nito para sa akin na redefine yung suspension for me. Na-try ko na kasi yung saan ba ako magbe-base. Sige, yung sabihin natin yung Hilux or lumang Fortuner yung Fortuner na first gen. Yan. There was an issue na ganun na yung na naging suspension yan. Ngayon naging re-enhance na siya. Not super yung so-called matagtag. But now I am good about this one. Kasi doon ako nagsimula na nag-observe ng suspension tsaka ride. Ngayon, okay na siya. So that's kasi naramdam ko yung improvement. Yun lang naman yung tanging natin. Yeah. Pero talaga, low in torque talaga nito ang lakas. Kasi basta sa sport mode ka pa. Tapos hindi pa to naka-remap. Pag ni-remap pa natin to, ay pusit dyan. Yan. So yan. What else should I say? Ayan, yung mga sunshade holder. Uy, RFID. Tapos yan, mga natin, halogen pa yung natin, mga bombilya pa natin dito. Pero it's okay, at least may ilaw. Yan. I seriously love this. Kaya naka-sport mode tayo, kino-hold niya yung gears. Dito na tayo na, sir? Yes, sir. Okay. Right. Hopefully we can open up just a bit. I'll be very, very careful. And tapos yan. Nice. Tapos kanina tinesting ko to nung nakatayo to. Yan, papasok na po. Pupreno kayo please. Yan. Let's go. Nice. There's the power. Nice. Hindi ko pa sinagad ng sagad-sagad.
torque obviously kicks in. Instant throttle response on my foot. Siyempre. Nice. Tapos turn yung light on the signal syempre. Whew. Okay, what an experience. Ang oras na mag 3:30 na. Yeah, what a beautiful day we having. Hindi siya maulan, hindi siya mainit. Ayan. Eh, no, yung sunset. Ay, oops. Nice. Tapos be mindful na nga kapag kasabihin natin since na-extend yung natin ng onte, yung mga flarings natin dito. Be mindful na lang kung may kayo magsisisingit. May sabihin natin kung ang pickup niya dati wala siyang ganyang ka-extended na flarings. Be mindful lang. Pero kaya ngayon yan, ma-adjust na naman yung calculations din niya. Yeah. Now, just going back to, ayan, probably yan. Yan, lalambot na yung steering. Pansing ka. Yan. Or still the same. Kaya mag-observe. Ay, tapos headlights, yan. May kasama na pala siyang fog light. Okay. Ayan, para masaya. Tapos yung instrument dials natin, sir, ibigay mo nga sa akin yan, sir. Kaya ka naman mag-drive ng one-handed. Yan, yan. Within the one hand, yan. Ito yung itsura ko, guys, na nasa cockpit. Cruising na lang tayo. Tapos yan, iaabot ko ulit kay sir yung yung gimbal ulit. Yan. Overall, very manageable naman siya i-drive. Kahit naman. Pick up pa naman din siya. Yan. Very comfortable. As usual. Okay. Quiet. Pagka humato ka, not so quiet, but iba yun. Sa iba, yun ang reklamo nila. Pero sa akin, bet ko pa nga yan eh. Yeah, sir, bigay ko na sa inyo, sir. Yan, para safe driving. Normal mode na lang tayo. Ay, des. Yan, drive mode na tayo dyan. It's right over there. Tapos ayun. If ako papipiliin ng kulay, yun, tulad sinabi ko kanina, yung emotional red. Yan na. Ganda na. Emotional red. Yun yung, ano ba yan, sir? Kapag ka emotional red, medyo may waiting list. Hindi naman, sir. Medyo marami na mga unit din. Nice. Okay. Pagka may inquiries kayo, Toyota Manila Bay, yun yun si sir. Lagay kayong phone number na. Right. And turn left na tayo dito. Yes, sir. Tapos nga pala, yung throttle, yung since nakasalalay nga rin yung power output dun sa paa ko, nag-automatic siya, nag-i-eco, nag-power mode or ganun. Nice. Yung cabin noise natin, not much, wala naman siyang cabin noise. Yung sigaw lang ng makina, which gusto ko. So, yan. Ito pala, sorry, 4-wheel drive switch.